magandang araw po sa inyong lahat. Ito ang programang Tsapa, ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at mga impormasyong pangkapayapaan mula sa inyong kapulisan. Ako po ang inyong lingkod, Police Staff Sergeant Melody M. Pereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak Municipal Police Station. Napapanood po tayo ngayon live sa Facebook page ng Marinduque News at Lucky 7 Channel 3. Ganon din po sa ating official Facebook page na Buwak Municipal Police Station. At bago po natin simulan ang ating programa, nais ko po muna sanang batiin ang mga kapulisan po ng Marinduque PPO sa pamumuno po ng ating Officer in Charge, Police Colonel Wilson A. Santos D6. Gayon din po sa ating napakabait at napakabuting Mayora, Honorable Army Carion, sa ating Municipal Local Government Operation Officer na si Miss Joyce Ulpo. Ma'am, magandang araw po. Sa mga kapulisan po ng Buwak Municipal Police Station, sa pamumuno po ng aming Officer in Charge, Police Captain Dennis R. Mauricio, at sa ating po mga frontliners from Bureau of Fire Protection, Bureau of Jail Management and Penology, Philippine Army, doctors and nurses, and other volunteers. Magandang araw po sa inyong lahat. Barangay officials, barangay health workers, mga BPATs at tanod, sa ating pong mga public and private employees, vendors, tricycle and jeepney drivers, farmers and fisher packs, mga senior citizen at sa mga kabataan natin. Isa pong napakagandang araw sa inyong lahat. At ngayon naman po ay meron po tayong makakasama sa araw na ito para magbigay po ng mga impormasyon at mga accomplishment ng administratibo sa ating bayan. At syempre po, kilalang-kilala nyo na po itong ating kasama. Dahil siya po ay galing na rin po dito sa atin last episode. Walang iba kundi si Police Lieutenant Van B. Constantino, ang Deputy Chief of Police for Administration. Sir, bumati po tayo sa ating mga manonood. Maraming salamat, Sergeant Pereda. Una po sa lahat ay nais ko po munang batiin ang mga kapulisan at mga non-uniform personnel ng buong Marinduque Police Provincial Office sa pamumuno po ng ating Provincial Director, Police Colonel Wilson A. Santos VI. At syempre po sa aking mga kasamahang kapulisan at mga non-uniform personnel ng Buwak MPS sa pamumuno po ng ating OIC, Police Captain Dennis R. Mauricio. Sa amin pong very supportive na Municipal Mayor, Honorable Army Carion, mga barangay officials, BERT, BHW, BNH, magandang araw po sa ating lahat. Binabati ko din po ang ating ng isang magandang araw ang mga frontliners at mga volunteers na kasama natin nagbibigay ng serbisyo sa ating mga established quarantine control points. At syempre sa ating mga manonood, isang maulan at mapayapang araw po sa inyong lahat. Ako nga po muli ang inyong lingkod na si Police Lieutenant Van Basco Constantino. Katulad ng dati, mas kilala po sa tawag na si Kuya Van ay police, hindi magician. Ang Deputy COP po ng Buwak Municipal Police Station na narito po muli upang maghatid sa inyo ng mga mahalagang impormasyon at mga accomplishment ng Buwak MPS. Ayan, isang maganda at maulang araw po, Sir Van. Kita nyo naman talagang hindi po nagbabago from the first episode po natin at ngayon po na sa second program natin ay talagang ganun pa rin po yung boses at talagang matipuno pa rin, sir. Ayan. So, sir, last guesting natin, we talk about the operational accomplishment of WAC MPS kung saan ay meron tayong mga naaresto na gumagawa ng illegal activities like illegal drugs, illegal gambling, at mga nahuli din natin sa paglabag ng mga health protocols. Katulad nga po ng mga lumalabag sa ating social distancing at hindi po pagsusuot ng face mask. Ngayon naman, sir, pag-uusapan naman po natin, ano naman po yung ating mga administrative accomplishment? Kasi, syempre, hindi lang po tayo basta nanguhuli, meron din po tayong mga natutulungan sa pamamagitan ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo, hindi lang sa ating pamayanan, ganun din sa ating mga personnel. At isa nga po dyan yung mga best practices na binuo at sinagawa ng ating mga kapulisan for the benefits of our community. At unahin po nating alamin sa ating guest kung ano-ano po ba yung mga best practices ng Buwak MPS o mga gawain pangkomunidad o yung tinatawag nating police community relation. Kaya naman, sir, maaari nyo na po bang i-share sa ating mga kababayan ano ba itong mga best practices natin na ito? Thank you, partner. Napakadami po ng best practices ng ating kapulisan. Nung una pa lamang po tayo yung naging parte ng tinalakay nating performance governance system,
ay nagkaroon tayo ng Patrol Plan 2030, ay bumuo na po tayo ng ang inyong kapulisan na mga best practices o mga programang advokasya para sa ating komunidad. Una po dito ay inorganisa po natin ang transport group sa pamagitan po ng TODAMAC o Tricycle Operator Driver Association Movement Against Crime, na kung saan po ang mga tricycle operators and drivers ay katuwang natin sa pagpamanatili ng kaayusan at katahimikan ng ating bayan. Sa pamagitan nito, nagiging katuwang namin sila upang makalakap o ng mahalagang impormasyon na may kaugnayan sa mga pagmintina ng kaayusan ng ating bayan. Isang halimbawa po dito ay pagsugpo sa mga illegal na gawain, particular sa illegal drugs, illegal gambling, sa pagtugis sa mga tao may standing warrant of arrest, at iba pang illegal na gawain na may threat sa peace and order ng bayan ng Buwak. Kaugnay naman po sa environment concern, binuo din po natin ang Bantay Kalikasan Organization ng Pulis alay sa Kabataan Project Buwak or Buwak Project, na kung saan ang pangunahing layunin ay pangalagaan, proteksyonan ang ating kalikasan sa pamagitan po ng paglilinis ng baybaying dagat o coastal cleanup. Pakikisa sa ating mga kabarangay sa paglilinis ng kanilang nasasakupan, pagtatanim ng mga puno para na sa ganon, mapakinabangan po ito ng mga mamamayan at mga kabataan. Naniniwala po kami na dahil sa ganitong mga gawain ay nagkakaroon ng magandang ugnayan ang mamamayan at ang mga kapulisan. Kaugnay naman po sa pagpanatili ng mataas na antas ng moral at pananampalataya ng inyong kapulisan, bumuo din po ang inyong kapulisan ng Cops for God o Coalition of Police for God, na kung saan ang inyong kapulisan po ay aktibong lumalahok sa iba't ibang banal na gawain. Kasama na po dito ang pagdalo sa mga misa. Dahil po dito, napapanatili ng advokasya na ito ang pagiging God-centered, and lahat po ng ginagawa ng inyong kapulisan ay na protektahan po ng ating banal na Diyos. Sa pananatili naman po ng kaayusan, binuo din po namin ang Ronda Bisikleta, na kung saan ang inyong kapulisan ay gumagamit ng bisikleta sa pagpapatrolya at sa mga barangay visitation. Ang nasabing best practice pong ito ay nagamit din po namin sa aktibong pakipag-ugnayan sa ating mga mamamayan, na kung saan po nagkakaroon kami ng mga dialogue o pulong-pulong sa nasa kasalukuyan po ay bukod po sa pagbibisikleta na binigay ng Buwak LGU sa ilalim ng administrasyon ng ating dating kagagalang-galang na Roberto M. Madla, meron na naman po kaming 8 bisikleta na personal na binigay ng ating very supportive na Mayor, kagalang-galang Army de la Cruz Carrion. Maliban po sa nabanggit na best practices, ina-adapt din po namin ang best practice ng Marinduque Police Provincial Office, na kung saan po ay may kinalaman din sa pagpanatili ng kaayusan at katahimikan ng ating bayan. Isa po dito ay ang Oplan Boyong, na ang layunin ay ang agarang responde sa mga di inaasahang pangyayari. Sa ilalim po ng best practice na ito, lahat ng mga adjacent municipal police station ay mabilis na action o magbibigay ng police response in case of eventuality po. Andyan din po ang Oplan Tarjeta, na may kaugnayan po sa pagpalaganap ng impormasyon kung saan po pwedeng humingi ng tulong ang mga nangangailangan. Sa ilalim po ng nasabing best practice, ang inyo pong kapulisan ay nagbibigay ng mga tarjeta o calling cards sa ating mga kababayan. At naglalaman po ito ng mga numero, page sa social media, at iba pang mahalagang impormasyon. Dahil po sa mga inisyatibong ito, napanatili po ng inyong kapulisan ang kaayusan at katahimikan ng ating bayan. Sa katunayan po nito, ilan lang po ang mga insidente ng ating naitala. At ang inyo pong kapulisan ay nangunguna sa buong lalawigan in terms of operational and administrative accomplishment. Ayan. Thank you, sir. Napakaganda po ng mga nabanggit na best practices ng ating mga kapulisan. Ano po? Lalong-lalo na po itong mga una niya pong nabanggit, yung ating TODAMAC.
Napakalaking tulong po sa atin talaga ng mga drivers natin, lalo na yung mga TODA, kasi every sector po ng ating bayan ay meron ng mga TODA, ng ating barangay ay meron na pong mga TODA. At maliban na lang sa mga ilaya talaga na hindi po naabot ng tricycle natin, mga jeepney po yung bumabiyahe. Pero kadamihan na rin po talaga mga tricycle po, ano. At partner po natin ang TODA na sa pagmamatsyag ng ating peace and order sa ating bayan. At ganoon din po sa Buwak Project, no? Isa rin po to sa ating core values ng kapulisan, ang pagiging makakalikasan. Kaya naman napakagandang proyekto rin nito, sir, lalong-lalo na para sa mga susunod na henerasyon dahil sila ang makikinabang ng mga magagandang resulta ng pangangalaga sa ating kalikasan. Kaya naman po sa ating mga barangay, panatilihin po natin ang kalinisan sa ating kapaligiran. Ano po? At isa pa rin po sa nabanggit ni sir, ito pong Cup for God, ano sir. Kasi napakaganda po lalo nito. Tulad ngayon, meron po tayong tinatawag na SWIM or yung Squad Weekly Interactive Meeting kung saan pinupulong po ng mga pastor natin, meron po tayong mga kanya-kanyang pastor at meron tayong 4 na grupo na nagpupulong-pulong po para mag-aral po ng salita ng Diyos. At napakasarap po isipin bilang isang sibilyan na ang ating mga kapulisan ay maka-Diyos. Ano sir? Tama ka dyan, oo. partner. Kasi sa pamamagitan nito, mas lalong na mapapalapit sa ating mga kababayan dahil alam nila na nasa mabuting ano sila, kamay. Ayan po. Dahil nga po ang ating mga kapulisan ay alam nila na maka-Diyos. At sa atin pong mga squad leader or squad coaches po, isang napakalaking pasasalamat po sa inyo kay Pastor Godofredo Riego, kay Pastor Lazaro Malabayabas, kay Pastor Ray Sante, at kay Pastor Rosauro Escanilla, sa inyo pong walang sawang pangangaral sa aming mga kapulisan ng salita ng Diyos. Ano po, asahan po ninyo na ito po ay talagang isinasa puso namin at ina-apply po natin sa ating araw-araw na pamumuhay. At napakaganda rin po ng mga maidulot nitong mga best practices na ito, lalo na syempre itong ronda bisikleta. Ayan, part din po ako niyan, na kung saan talaga naman pag nakikita tayo ng ating mga mamamayan, at yung ating mga kabataan ay sobra pong natutuwa sa atin, lalo na yung mga bata. Kasi napaka-friendly po tingnan pag ang pulis ay nagbibisikleta. Ano? Tapos meron pa din pong kaming ginawa dyan na parang Oplan cupcake. Ano? Habang nagbibisikleta kami, sir, meron po kaming dalang mga cupcakes, mga pencils, or laruan po na pagka may nakita kaming mga kabataan o mga bata sa tabing kalsada, binibigay po namin ito doon sa mga bata. Kaya naman po, nakukuha po, sa pamamagitan po nito, nakukuha po natin yung tiwala po at saka yung kalooban po ng ating mamamayan. Ayan. At kaya naman po sa atin ding mga cyclist dyan, binabati ko kayo ng isang magandang araw. Ano, kasi yung mga cyclist natin, sir, ay isa rin po sa napaka-aktibo sa ating mga programa o activities natin, lalo na yung mga padyak kontra krimen na isinasagawa po ng inyong kapulisan. Madami po ang sumasama, even mga ordinary cyclists po at yung mga professionals. Ayan, sumasama rin po dyan sa atin sa pagbibisikleta. Hopefully, after this pandemic po, ay maibalik na ulit natin yung ilan sa mga best practices po natin, tulad nitong Lingap Estudyante. Ayan, yung Cup for God. Kasi alam naman po natin na meron lang pong bilang kung ilan lang po yung pwedeng pumunta sa simbahan. Ayan po, kaya hindi po tayo masyadong nakakapunta po sa simbahan. At yung ating KKDAT o yung Kabataan kontra Droga at Terorismo. At iba't ibang activities natin na kung saan madami yung ating nabibigyan ng serbisyo sa pamamagitan nitong mga best practices natin, sir. At ayan nga po, speaking of pandemic, meron din naman tayong mga na-create na bagong best practices, ano, na nabanggit ni sir, katulad po dyan yung ating Adopt a Family Program, kung saan, sir, ay napakadami rin po ng ating mga nabigyan ng tulong. Ito pong Adopt Family Program natin, sir, emphasize ko lang po sa mga manonood natin, na ang ginagawa po natin dito mula po nung nagkaroon ng ECQ at GCQ sa Bayan ng Buwak, namigay po tayo ng mga groceries. Ano po? Groceries, andun po yung mga basic needs, mga bigas, mga canned goods, at iba pa pong kailangan ng ating mamamayan para po masuportahan sila doon sa kahirapan po, sir, na pinagdaraanan nila during pandemic. Kasi alam naman po natin noon, bawal po ang lumabas sa kanilang mga bahay. Napakahigpit po dahil hindi po basta-basta tayo nakakapagtrabaho, wala pong pinagkakakitaan yung ating maliliit na mamamayan. Kaya sa pamamagitan po nitong Adopt a Family Program,
ay nakakatulong po tayo kahit papaano doon sa ating mga maliliit na mamamayan. Ayan po. At isa pa rin po itong libreng sakay program natin. Ano po? Nagkakaroon din po tayo kasi nung ECQ, sir, medyo kakonti po yung mga bumabiyahe na mga jeepneys and tricycles. So, wala po halos lahat yan. Kaya naman po, nag-conduct din po tayo ng libreng sakay program kung saan po yung atin pong mga kababayan ay inaalok po natin na kung makita natin may pupuntahan sila, inaalok po natin silang sumakay or ihatid po natin sila doon sa kanilang pupuntahan. At karamihan nga po nag-benefits niyan yung ating mga pregnant women natin diyan. Kasi nung time na yon, marami din po ang pumupunta sa DSWD para po humingi ng tulong. Ayan. At syempre, nag-conduct din po tayo ng face mask mo, sagot ko. Ano, sir? Yes, Kung partner. saan talagang lahat po ng ating nakikitang mamamayan, imbis na hulihin ni sir. Natatakot sila sa una. Akala nila huhulihin natin. Yun pala, bibigyan lang natin ng face mask. Kasi baka sila madapuan ng COVID-19. Kaya nga, sir. Yun, so, napaka po ng ating ginagawa na ito. Imbis na hinuhuli po ng inyong kapulisan, tingnan nyo naman po, nagbibigay pa po tayo ng libreng face mask. Kaya paulit-ulit po nating paalala sa ating mga kababayan. Lagi po tayong magsuot ng face mask at face shield para rin po ito sa ating kaligtasan. Ayan. At syempre po, gusto ko rin po nating, kasi ako, sir, yung sa Police Community Relation, tayo po yung nag-organize po ng mga Adapt a Family Program at tayo po ay humanap syempre ng mga makakatulong natin dyan, mga stakeholders, mga local government unit, para po ma-sustain po natin itong ating programa kasi hindi naman, dati kasi ay nag-aambag-ambagan po ang inyong mga kapulisan, from our personal, financial support po ay nag-aambag-ambagan po kami. Pero para ma-sustain po ito, syempre, meron po tayong mga nag-sponsor sa atin, sir. Ayan ang kagandahan. Kaya, atin pong pasalamatan. Unang-una po si Congressman Lord Alan Velasco, syempre, sa pagsuporta po sa kapulisan. Ganon din po kay Governor Presbitero Velasco. Governor, thank you po. Kay Vice Governor Romulo Aguinaldo Bacorro Jr., maraming salamat po. Kay Bocal Jan Pelaez, kay Honorable Teresa Caballes, kay Bocal Gilbert Lasso Dakiwag, kay Bocal Ismael Lim, kay Mr. Christopher C. and Mrs. Nina Carolina. Maraming salamat po sa inyo. Kay Honorable Army Carion, sa atin pong napakabait na mayora. Napaka-supportive po na mayora ng Bayan ng Buwak. At kay Konsehal Tino Manrique po. At syempre sa mga kawani po ng National Food Authority sa pamumuno ni Mr. Joseph M. Candabang, OIC Provincial Manager, lalo na po kay Ma'am Crizel Angie Hernandez, ang Administrative Officer 3, Acting Senior Enforcement and Investigation Officer po ng National Food Authority. Nagbigay po sila noon ng ilang sakong bigaser na binamigay po natin sa ating mga kababayan. At ganoon din po kay Sir Merrick Leba. Nagbigay din po siya ng ipapamigay natin mga bigas. At syempre sa GT 168 po, na nagtulong din po sa atin para makapamigay po ng mga basic needs po ng ating mga kababayan. At madami pa pong iba. Ganon din po, nalimutan ko, napakalapit. Napakalapit po nito. Talagang lagi-lagi po kahit wala pa pong ECQ ay talagang nagbibigay po ito sa mga kapulisan at sumusuporta po sa ating mga programa. Kay Kuya Buboy Mulbog. Ayan, special mention si Kuya Buboy. Thank you po so much sa Mulbog family sa inyo pong pagsuporta sa mga programa po ng kapulisan. At syempre, madami pa pong iba. Maliit man o malaking tulong po yan na ibinigay ninyo ay napakalaking ngiti na po ang naging kapalit sa ating mga mamamayan na higit na nangangailangan. At gayon din po syempre, wag nating kalilimutan na pasalamatan yung mga ordinaryong mamamayan, gayon din sa iba't ibang ahensya o establishment na tumulong sa ating mga frontliners during ECQ and GCQ na matyagang nagpadala po sa atin, sir, naghahatid sa atin umaga, hapon, gabi ng mga pagkain during checkpoint, sir. Na-experience ko din po yan na tayo po ay nag-checkpoint. Madaling araw pa lang po ay nandun na po tayo sa area hanggang gabi.
meron naman pong mga nagbibigay po sa atin dyan ng mga merienda, mga pagkain at mga alcohol na atin pong nagagamit during our duty. Ayan. Ganon din sa ating mga stakeholders, Municipal Advisory Council, and of course to our LGU na sumusuporta po sa mga programa at advokasya ng kapulisan upang makapagserbisyo po ng lubos sa ating mamamayan. Ayan. Speaking of Municipal Advisory Council, sir, ngayon po ay meron po tayong sinasagawa na sir, to yung sa PGS po natin, nagkakascading po sa Buwak Municipal Police Station ngayon. Kaya supposed to be po si Sir Mauricio po sana yung magre-report sa atin, pero dahil nga po nagkaroon ng cascading, nandun po siya, kailangan po siya doon sa Buwak Municipal Police Station, at nag-cascade po si Police Lieutenant Gabiana. Lieutenant Colonel, kay Ma'am Gabiana. Lieutenant Colonel Gabiana. Ayan po, yung ating pong DPDA. Siya po ang nagka-cascade ngayon. Ayan, good afternoon ma'am sa inyo po. Diyan, ingat po kayo. At talaga naman po sir, na napakasarap talaga maglingkod sa ating mga kababayan, lalo na kung makikita nyo sila na masaya habang napapaglingkuran natin sila. Kaya nga, kung hindi nyo po natatanong, itong si Sir Van po, kapag nakikita po sa barangayan o sa eskwelahan, ay talaga pong wala po kayo makikitang napakaseryoso na mga tao. Lahat po sila masasaya. Di ba, sir? Yes, partner. Yan. Yan po ang ano talaga ni sir, ang magpasaya po ng ating mamamayan. Ayan. Hindi mo itatanong, partner. Si Kuya Van ay police, hindi magician. Kung pwede sana daw, sir, mag-sample kung malaki pa yung oras natin eh. Kahit tula, sir. Tala. Oo. Kung pwede Hindi kaya tayo ma-discover dito. Baka tayo batuhin ng kamatis dito pag tayo tumula. Abangan nyo na lang po si Sir Van sa barangay ninyo. Ayan, pupuntahan din po kayo ni Sir Van. At syempre, para po sa ating kaalaman, yun nga po, tayo po ay nagkakaroon din po ngayon ng training. Ang inyo pong lingkod ay under training po ng Police Community Affairs and Development course. At sinadya ko lang po talaga at nagpaalam ako ngayong araw na ito para makasama po kayo dahil nga po ang sabi natin, Sir Van, talagang gustong-gusto po nating makapagbalita sa ating mamamayan. Kaya nagpaalam po talaga ako at syempre, bilang pinayagan po ako, dapat po hindi ko makalimutang batiin itong mga sumusunod na mga personalidad na ito. Unang-una po sa ating Regional Director, Police Brigadier General Pascual Grajeda Muñoz Jr., sir, na siya pong nag-facilitate din po nitong course na ito namin. At ating course director at chief arcad, Police Lieutenant Colonel Imelda B. Tolentino, ma'am. At sa ating training staff, lalo na po sa aking classmate na si Police Staff Sergeant Cinderella Jumampo Domingo, na siya pong nagpayag sa akin, mag-absent ako ngayon. Yan, thank you, mate. At sa ating instructor, special mention to Police Staff Sergeant Michelle Bandoriao. Napanay po ang tawag sa akin, palibhasa siya po ay dating na-assign dito kasama natin bilang WCPD investigator. At syempre sa matitikas kong mga classmate, PCADC Class 04-2020, sa aking mga kagrupo dito sa Marinduque PPO, kay Ma'am Ana Lirejano, kay Mate Franklin Aurelia, at kay Pat Ilagan, kay Pat Rollman Ilagan ng Mugpog MPS. Yan, congrats po sa inyo. Kakatapos lang namin ng exam. Pasado, partner. Pasado naman, sir. Ayan. At, alright, napunta na tayo sa online class. Ito po kasi yung nauuso ngayon. For us to learn, nandyan na po ang sari-saring online application or media platform na ginagamit natin sa pag-aaral since pandemic po ngayon. At isa po ito sa ating tatalakayin natin mamaya, kabilang ang mga administrative accomplishment ng ating himpilan at iba pang announcement sa pagbabalik po ng ating programa matapos ang ilang patalastas.
Alam niyo ba na ngayong Setyembre na idaraos ang 2020 Census? Ang pakikiisa ninyo sa proyekto na ito ay napakalaking tulong upang maitala ng tama ang mga mahahalagang impormasyon tungkol sa sambahayan sa Pilipinas. Ito rin ay nagsisilbing batayan ng gobyerno sa kabuuang kalagayan ng mga Pilipino upang masolusyonan ang mga problemang panlipunan. Sa tamang datos ay makakagawa ng naaayong pulisiya, sapat na benepisyo at mahahalagang programa sa ating bansa. Mahigit 100,000 enumerators at census supervisors ang magsasagawa ng nasabing census at ito ay magtatagal ng ilang minuto lamang. Wala din kayong dapat ipapahala dahil ang mga datos na makukuha ay strictly confidential. Kaya't makiisa sa 2020 census para sa patuloy nating pag-asenso. Sara Geronimo po nagsasabing, sama na! Census na! At muling nagbabalik ang programang maghahatid sa inyo ng mga serbisyo, advokasya at impormasyong pangkapayapaan hatid sa inyo ng CHAPA, the Service and Advocacy of PNP Buwak in Action. Ako po muli ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak Municipal Police Station. Ayan, at recap lang po tayo, nabanggit po ni Sir, kasama pa rin po natin ang ating guest for today, si Police Lieutenant Ban Constantino, ang aming Deputy Chief of Police for Operation. At recap lang po tayo, nabanggit po ni Sir yung ating mga best practices ng ating himpilan para sa ating mamamayan. Pag-usapan naman po natin ngayon ang mga administrative accomplishment, kaya naman Sir, ipaalam po natin sa ating mga kababayan kung ano-ano po ba itong mga nakapaloob dito at sino po ba yung mga nagbe-benefit sa mga administrative activities and accomplishments natin, Sir Ban. Thank you, partner. Ngayon po, ang Buwak MPS po ay may newly assigned personnel po. Meron po tayong 2 PCO o 2 mga officer. Meron din po tayong 5 PNCO na bagong dating. Na kung saan po, ito po ay malaking tulong po sa karagdagan ng pwersa ng ating MPS. Sila po ay nagagamit natin sa mga, especially po yung mga QCP. At ito pong aking bagong opisyal, mga nakakasama. So malaking tulong po at 4 na po kami ngayong officer. Kaya po, lalo po namin kayong mapaglingkuran dahil po sa suporta na dumating po sa amin na mga officer at saka mga PNCO. At another po na paalala po na gusto po mapaalam sa inyo, nagkakaroon din po tayo ng mga training and seminars tulad po ng TopCap, PICAD, kung nasa kasalukuyan po ay na kinukuha ng ating host na si Ati Perez, Police Community Affairs Development. Yan. WCPD Special Course. Meron din pong Webpage Development Course. Andiyan din po ang Drone Pilot Seminar. Kung saan po na ginawang training po yan sa kampo. Yan, mga nagdo-drone seminar. Parang kasama ka rin yung partner, ha? Sa Opo, drone. Sir. 2 po kami dyan ni Sir Mauricio. Parang lahat na lang ng seminar, kinuha mo na, ha? Nagpalipad kami, Sir, dyan ng Aeroplano? maliit na aeroplano. Aeroplano, yan. Yan. Hindi ba helicopter yun? Hindi naman, Sir. Ewan ko, Sir, kung drone. Drone seminar, yan. So, malaking tulong po ang drone seminar na yan kung saan makukuha po yung mga magagandang angle, ang mga activities po ng PCR. Ganoon din po, meron po tayong marksmanship trainings na nasasakasalukuyan po ay talagang ito po ang gusto ng ating Chief PNP. Ang bawat kapulisan po ay maging marksman o mga pistolero. Kaya dapat po ang pulis ay magaling bumaril. At isa pa po, kasama po dyan yung maging isang investigador ang bawat pulis. Magaling na investigador at magaling na pistolero. Andiyan din po ang God Seminar. Ayan. Mayroon din po tayong mga God Seminar.
At meron din po tayo, kasama din po dyan, ang PICE, o tinatawag na Police Information and Continuing Education, kung saan po dinalabas po dyan yung mga directs galing po sa taas, ano po, para malaman po ng mga personnel ang mga bagong directives na galing sa taas. Yan, meron din po tayong calisthenics, Zumba, yan. Meron din po tayong Zumba sa barangay, at meron din po tayong Zumba sa station. Kung sa ganon po, ay mapanatili po ang shape ng katawan ng ating mga kapulisan. Meron din po tayong mga arnis. Ayan, meron din po tayo yan. At meron din po tayong BMI. Yan, kung saan po kailangan pong laging sexy ang mga kapulisan. Bawal po ang mataba. Sexy lamang, dapat po sexy lamang. Yan, meron din po tayong mga awards and commendation. Kung saan po dapat pong bigyan natin ng mga awards and commendation ating mga kapulisan nang sa ganun po ay makatulong po sa kanilang mga tumaas po ang kanilang moral sa kanilang mga ginagawa. Dito naman po sa mga logistics, accomplishment naman po, yan, meron po tayong renovation ng ating Buwak MPS. Yan, nakikita nyo po na ang Buwak MPS po ay nirenovate po natin. Sa initiative po yan ng ating officer in charge, Police Captain Dennis Mauricio. Dati po mukhang bodega, ngayon po talaga naman parang hotel na rin po ang ating station. Dahil po yan sa initiative ng ating OIC, Police Captain Dennis Mauricio. Mabuhay ka, partner, hanggang gusto mo. Ayan, thank you, Sir Mauricio. Yan, meron din po tayong quarantine facilities. Yan, itong ating station may quarantine facilities. At the same time po, meron din po tayong gym area. Yan, gym area. Kung saan po, marami po tayong mga equipments dyan. Yan po ay sa tulong po ng ating very supportive na Mayora. Pinahiram po sa atin yung ating mga gamit sa gym, ng mga pampasexy, pampalaki ng katawan. Ano po? Kaya pwede po kayong mag-gym sa amin. Kaya lamang po, mayroon po kami mga patakaran. Sa mga babae po, kailangan po yung naka-sexy dress ang mga pupunta. Kaya kung sino pong pupunta, welcome po kayo sa aming police station. At siyempre, meron din po kaming bike patrol. Nagbabike din po ang mga kapulisan natin. Para na sa gano'n, maikot po natin ang mga kanugdog na mga laylayan sa pamamagitan ng bike. Tulad ng sinabi mo, partner, talaga namang napakasaya ng mga kabataan kapag ang mga kapulisan ay nakabike lamang, hindi nakapatrol. Ano po, ang iba ba'y sumasabay pa sa pagbabike. So maraming salamat po sa inyong suporta sa amin. Lalo-lalo pag kami nakikita, talaga namang natutuwa sila pag kami nagbabike. Di katulad dati, kapag nakikita ang pulis, tumatakbo palayo. Ngayon, pag nakikita nakabike, talagang lumalapit sila. Natutuwa sila pag nakabike ang mga kapulisan natin. Ayan, tama kayo dyan, sir. Yan nga rin po yung aking nabanggit kanina. At napakaganda po, sir, ng mga nabanggit nyo. Tulad nga po ng nasabi ko kanina, isa po ako sa under training ngayon, yung atin pong ina-undergo na Police Community Affairs Development Course, wherein malaki po ang benefits ko dito kasi isa po ito na kinakailangan ko para maging eligible po ako sa aking designation na Police Community Relation Officer. At kumbaga sa investigation, para mas maging effective ka, dapat mayroon kang criminal investigation course dahil dito pinag-aaralan at mas dinadagdagan po ang kaalaman ng kapulisan tungkol po sa kung ano pa yung pwede nilang gawin or ano yung mga bagay na pwede nilang i-apply in any situation po during their work or duty. At sabi nga po doon sa first subject namin na itinuro ni Ma'am Tolentino, 7 Habits of Highly Effective People by Stephen R. Covey. Yung number 7 po doon, number 7 habit po, is you must sharpen the saw. Meaning, we need to improve ourselves din po to be more effective, lalo na po sa ating trabaho. If kailangan po natin mag-aral ulit, mag-training ulit, o sumabay po sa technology, to be more effective organization and public servant, we have to do it. Kasi kung trabaho lang po tayo ng trabaho, sir, at hindi po tayo nag-gain ng mga bagong ideas, bagong knowledge, and bagong experience, mananatili po na nandun lang tayo sa standard na serbisyo ang kaya nating ibigay sa ating community.
Where if we are equipped naman po with more knowledge, trainings, and experiences, mas malaki po yung pwede nating ma-contribute sa ating organization. At the same time, malaki din po yung pwede nating magawang serbisyo for our client or the community. Ayan, at doon din po sir, sa nabanggit mo kanina, yung ating training. Magkakaroon na naman po tayo ng God webinar. At balita, ako sir, kasama na naman sir ako doon. Nako, talaga namang inubos mo Ayan, na partner talagang- ang schooling. Multitasking tayo, sir. Kahit po nag-a-attend ako dito sa PICAD, a-attend pa rin po ako doon sa ating seminar ng God Webinar. At balita ko, sir, isa ka po doon sa ating magiging instructor, sir. Ababa. Ayan. Wag mo na, sir, ako masyadong tatawagin. Hindi na, ikaw, may plus ka sa akin. Baka tayo po ma-discover na. Ayan. Kaya naman once, at ganun din po sa ating mga PIEs, yung nabanggit ni sir, nagkakaroon din po ng mga dissemination po ng mga directives sa ating mga personnel galing po sa regional headquarters o sa national para po hindi po naliligaw yung ating mga personnel sa kanilang mga trabaho po. Ayan. At syempre, meron din po tayo diyang Polystenics and Arnis. At dito kasama na naman sir ako dito sa ating mga sa ating BMI weight loss program challenge. Kasama rin ako diyan sir. Lahat talaga, kinuha mo na talaga partner. Medyo na sir ako doon sa bawal na mataba. Kailangan ko talaga sir magpursige na pumayat sir. Pero sabi nga basta chubby, sexy. Tama. Chubby is a new, anong tawag doon? Chubby is a new form of sexy, sir? Yan, pwede na yan. Pwede na yun. Tayo naman po ay nagbaba na rin po naman ng timbang from, hindi ko na po sasabihin, baka po magulat sila. Malaki po yung ating ibinaba. At syempre, sa mga awards po na natatanggap natin sa ating provincial office, kung saan ay talagang nakaka-high moral po talaga ito dahil ibig sabihin po na-appreciate yung ating ginagawang mga activities at ating effort po, At gusto ko rin po syempre i-welcome yung ating mga bagong personnel at dalawa po dyan yung ating officers. Police Lieutenant Ruel R. Reforma, ang ating Deputy Chief of Police for Operation, and Police Lieutenant Raquel M. Lacdao, ang ating Chief Investigation, WCPD Officer. At syempre po sa 5 pa po nating bagong kasamahan ng mga Police Non-Commissioned Officer, magandang araw po sa inyo and welcome na welcome po kayo sa Bayan ng Buwak at sa Buwak MPS. Ayan. Dun sir, sa ating mga nabanggit mo po na mga renovation ng ating himpilan, talaga nga po namang napakaganda na po ng ating station para na pong hotel. Pwedeng-pwede na po, Pwede na. Ayan, talaga naman pong mararamdaman ng ating mga mamamayan na napakasarap pong mag-report dito kahit wala ka sigurong irereklamo, mapapapunta ka po dito sa ating himpilan. At syempre, kung malinis at maayos po ang ating himpilan, marami po ang matutuwa na magtulong din sa atin, sa ating mga, at sumuporta sa ating mga plans and program. Kaya nga po, tinagurian din ng Buwak MPS na home of the most citizen-friendly police station. At kung ganito po, syempre kagandang ating himpilan, siguro po kahit hindi na talaga magre-reklamo sir ay pupunta sa atin, para po pumasyal sa ating station. And of course, hindi naman po natin makukuha yan, maatin yan, kung wala po yung mga tulong ng ating mga LGU, mga stakeholders, at syempre, nais natin sila sir pasalamatan. Ayan. Baka may list ka sir dyan na mga gusto nating pasalamatan. Tama ka partner. Unang-una po din yan, nais po namin pasalamatan sa naging renovation po ng Buwak MPS. Unang-una po dyan si Bishop Maralit po. Yan. Nung makita po yan ang aming station, siya po talaga ay kusang loob na nagbigay ng 10,000 pesos. Wow. At kasama din po dyan si Honorable John Bacoro po, si Vice Gov. Yan, unang-una po yan. Mr. Christopher Laos, pasalamatan po din natin. Kasama po dyan si Honorable John Pilaes, Honorable Gilbert Dakiwag, Honorable John Fernandez. Kasama din po dyan si Mr. Mogi Hao, Miss Maricris Masculino, Mr. Armel de Galicia, Mr. Ambo de Galicia, Kabalikat Civicom, React. Kasama din po gusto rin pasalamatan aking kababayan, taga Santa Cruz, Mr. Bob Manuel,
At lalong-lalo po sa ating very supportive na Mayor Army Carion. At lalong-lalo na po sa ating ginagal na Governor Presby Velasco, sir. At lalong-lalo po sa aking idol, Lodi, kay Kong, Lord Alan Velasco. Congratulations, sir, sa inyong suporta at sa inyong pagkapanalo at suporta sa aming station. Ayan, thank you very much po. At congratulations po sa ating congressman na siya na pong House Speaker ngayon. Ano po? At syempre, thank you po sa ating mga supportive stakeholders, public officials, and LGU sa inyong walang sawang suporta sa aming mga kapulisan. Nawa po ay gabayan at pagpalain pa po kayo ng ating Panginoon para mas madami pa po yung inyong matutulungan. Ano po? At syempre, gusto ko rin pong batiin yung mga nanonood sa atin ngayon dyan sa ating Facebook page at sa Marinduque News Network. Ayan, kay Sir Patricio Lucy. Magandang araw po. Talaga naman pong napakaganda po ng ating programa at ito po syempre sinasagawa po natin para po sa inyo. At kay Sir Nelson Nase. Yan. Kay Ma'am Rachel Ann Soberano na ating kasama po sa Buwak Municipal Police Station at kasalukuyan din po nag-undergo yan ng training and seminar ang ating NUP. At gayon din po kay Sir Joar Kaam. Yan, magandang araw po sa inyong lahat at sa mga nanonood pa po sa atin. Ayan, pwede po kayong magpadala sa amin ng mga mensahe ninyo, comments or suggestions para sa susunod po nating programa ay pwede po nating itong itakel. Partner, hindi mo pa sasalamatan ating kasama. Na laging siya, kung wala siya, hindi tayo makikita. Siyempre, sir, pasasalamatan din po natin ang ating JO na si Ma'am Rita. Ayan, si Ma'am Rita. Meron po tayong JO from Buwak Municipal Office na tumutulong po sa mga gawain po sa atin sa Buwak Municipal Police Station. At syempre, pasalamatan din naman, lubusin na natin, sir. Pasalamatan din po natin yung mga nandito po sa studio. Yan, kay Sir Romeo Mataak po. Yan, very supportive. Very supportive. Kay Sir Santino po na nandyan din. Mga staff po ng Marinduque News. Ayan. At syempre, sir, meron po tayong mga ilang announcement bago po natin tapusin yung ating programa. Sige, partner. Ayan. Ayan, gusto ko po kayong paalalahanan sa mga lumalaganap pong scam. Meron na po sa amin na nagreklamo yung mga scam, yung mga load na sila'y nanalo sa mga parapol. Tulad na po, meron po tayong dalawa na pong nagrereklamo sa ating station kung saan daw po sila ay nanalo ng 1,500 pesos. Meron pong magpapaload lang daw, bigyan sila ng load. Wag po kayo magpapaniwala dyan. Wala naman po kayong taya, ay mananalo kayo ng napakalaking halaga. Kung baga sana po ay wag po tayo ipagsapalaran ating mga pinaghirapan. Yung last po, nagpa-load po siya, pinadala ng load ng 1,500. Buti na lang po yung isa, maliit lang ang pinadala, 150 lamang ang kanyang napadalang load. Huwag po basta-basta kayo magpapaniwala sa mga nanalo kayo, wala naman po kayong tinayaan. Ano po? Kumbaga sana po yan ay tayang tuldok, tamang suntok. Kaya po kayo rin po ang nalulugi. Huwag po kayo magpapaniwala sa mga scam na yan. Ano po? So, yun lang po ang aking mga paalala sa mga mamamayan ng Buwak, maging sa mga ibang bayan. Sa mga nakapanood po, huwag po tayo maniwala sa mga scam na yan. Ayan, tama po kayo, sir. Kasi uso na rin po talaga ngayon yung mga online scam. Kaya dyan po tayo mag-iingat kasi nga tayo ay pandemic ngayon. Marami na po ang gumagawa ng mga ganyang modus dahil kailangan po nila. At gayon din po sa ating mga kabataan, kami po ay pag nag-iikot-ikot ay talagang lagi po nating pinapaalala sa ating mga minors. Ang pag-iingat po pagdating po sa paggamit ng social media account, napakadami po ang ating mga nagiging biktima ng cybercrime. Kung saan ay yung kanila pong mga social media account na meron po sila dong mga private information or mga photos or videos ay nahahack po at ginagamit po ito laban sa kanila. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pagkakatiwalaan po natin ng ating social media accounts at kung maaari, gumamit po tayo ng mas matibay na password para hindi po ito basta-basta makukuha or mahahack ng kahit sino man po. At syempre, isa pa po sa ating announcement, ang ating PNP recruitment. Yan, sir. Napakaganda nito sa mga
gustong pumasok sa pagpupulis. Ano po? At ito po yung ating mga kinakailangan at meron po tayong quota for male applicants at yan po ay ang attrition quota kung saan ang RRSU Mimaropa po ay tumatanggap na po ng mga walk-in applicants. At ito po yung mga initial requirements natin. Kailangan po natin dyan ng mayor's recommendation, original po dapat, at ang ating original PSA issued birth certificate of PNP applicant, photocopy of valid ID with 3 specimen signature, PSA issued advisory on marriage of PNP applicant personnel, ang ating PSA issued marriage contract, PSA issued birth certificate of dependents, ang ating PSA issued certificate of non-marriage or SENOMAR, affidavit of undertakings regarding incontestability of declared birth date, college diploma, ating transcript records, lahat po yan ay authenticated. Ganon din po ang ating good moral character. Ang ating eligibility report of ratings, kung tayo po ay PRC eligible or at tayo po ay NAPOLCOM passer, board passer o civil service passer, kailangan lang po natin ng authenticated. Kung kayo naman po ay PRC eligible, kailangan po ng PRC license ID. At ang date of authentication po kailangan ay calendar year 2020. At kailangan din po syempre ng ating barangay clearance, police clearance, mayor's clearance, prosecutor and fiscal clearance, NBI clearance, municipal trial court, metropolitan trial court, ano po? At ang ating regional trial court clearance, service record from previous employment on the government service, one colored whole body picture. Dapat po nakasuot kayo ng white v-neck shirt, maong pants, and white rubber shoes. Gayon din po ang one colored bust size, 2x2 colored with name tag, tax identification number, height waiver issued by NAPOLCOM. Ito po yung mga kinukuha pagka medyo kulang po sa height. Ano po? At age waiver naman po issued by the NAPOLCOM kung kayo po ay age 31 and above. At syempre, pwede nyo pong tingnan lahat ng yan sa link portal of attrition quota. Dito po sa link na ito, mail.recruitment.prss.pnp.gov.ph. And to avoid any disqualification, i-double check po natin yung pag-upload, yung mga ina-upload po nating documents. Kailangan po tama ang lahat ng inyong documents na i-upload. At syempre, all female applicants who pretended to be male and vice versa and was able to register shall be removed from the list and will not be considered even if they already have QR code. So, meron po kasing pinipilapan dyan na ng kailangan ng mga applicants, pero tayo nga po ay male applicants lang yung kinukuha, so bawal po na mag-fill up po yung ating mga female applicants. Kayo po ay madi-disqualified pag po kayo ay nag-fill up. At syempre, report directly po sa ating RRSU Mimaropa office located at Camp Epigenio C. Navarro, Suki, Calapan City, Oriental Mindoro, and bring the following application folders in triplicate copies for validation, certificate from CESU, MESU, stating therein that you are not PUI or nor PUM. Ito po yung mga kailangan meron kayong certificate na kayo ay hindi person under investigation or person under monitoring. At syempre, magdala po tayo ng alcohol, ballpen, valid ID. Ayan. At kailangan po kayo ay naka-white t-shirt, maong pants, rubber shoes, face mask, and face shield. Yan po yung mga kailangan pag kayo ay nag-report. At kung meron po kayong ibang inquiries, pwede po kayong mag-send ng message sa Facebook po ng www.facebook.com mimaropa.rrsu or Gmail po ng rrsu4bid@pnprss.com. O di kaya naman po ay magtanong po kayo sa amin, sa aming himpilan, para kayo po ay ma-guide namin. At kami rin naman po ay nagpo-post sa aming official Facebook page na Buwak Municipal Police Station ng mga gantong announcement po. Ayan po. At sa mga hindi pa naman po kumukuha ng exam, pwede po kayong kumuha. Meron po tayong PNP Qualifying Examination. Just visit po yung webpage ng
www.napolcom.gov.ph para po sa mga impormasyon na kailangan po ninyo. Ayan, at Sir Van, So partner, tatanong ko lang sa iyo, ano bang height requirements niyang ating sa babae at saka sa lalaki? syempre sir, sa babae po, kailangan po ang height natin ay 5'2". 5'2". So hindi pwede ang BFF pala dyan, partner. Ano sir yung BFF sir? Below 5 feet forever. Ayun. So, Pwede sir. Basta meron ka sir, waiver. waiver. Ayan. Alam partner, ako dyan sa, minsan, ako ng mga recruitment, nag-invite ako na gusto maging pulis. Alam mo, ako nalulungkot. Maraming gusto maging pulis, hindi nagiging pulis. Bakit sir? Kung sino pa yung pulis, hindi dapat maging pulis. Bakit sir ganun sir? Kasi naman, nung unang panahon, kapag ang mga magulang kasi, kapag may anak na mabait, magaling, matalino, pinagdodoktor, pinagna-nurse, pinag-aabogado. Pero kapag ang anak ay basagulero, sakit ang ulo, pinagpupulis. Bakit sir ganun? Kaya dapat, pag magpupulis, dapat ang anak nyo the best din, para the best din po ang magiging pulis. Di po ba? Sir. Tama po yun sir. At alam mo, partner, naniniwala ka ba na ang pulis ay pangalawa sa Diyos? Paano sir mo nasabi sir yun? Hindi nila alam. Kaya po huwag niyo pong babasta-bastahin po ang pulis. Dahil po ang pulis ay pangalawa sa Diyos. Alam niyo kung bakit, partner? Bakit sir? Kasi, di ba, pag nasa panganib ka, anong tinatawag mo? Di ba, sasabihin mo, Diyos ko, tumawag ka ng pulis. Kaya po ang pulis ay pangalawa sa Diyos. Kaya wag po niyo pong babastahin. Ayun Di ba, naman, partner? Yun naman, tama naman kayo sir doon. Talagang ang mga kababayan po natin pagka may problema, una syempre tatawagin Diyos. At tayo po ay sunod na doon sa kanilang gustong tawagin or gustong mag-accommodate po ng kanilang mga complaints. Kahit naman po ito ay sabi nga mo sir nung unang tayo dito. Minsan yung mga simpleng reklamo o simpleng bagay po na kaya po sana sa ating barangay, sa level ng barangay ay naiitawag po sa atin dahil ganun po kalaki yung tiwala at pag-asa ng mga mamamayan natin na sila po ay matutulungan ng inyong mga kapulisan. At alam mo, partner, naalala ko nung ako'y nag-career guidance. Minsan ako nag-career guidance. Tinatanong ko, sinong gusto maging pulis? Walang tumataas. Minsan nung dumating ako sa isang barangay, meron nung tumaas naman. Mangyan naman. Alam mo naman ang mangyan, may damdamin din. Saka hindi college graduate. Kaya ayaw ko pumapahiya ang mangyan. Kaya sabi ko lang doon sa mangyan, hindi ka po pwede maging pulis. Bakit po? Sabi ng mangyan, kasi po ikaw ay bungi. Ang sabi ng mangyan, bakit sir? Ang pagpupulis mangyan ay kagata na. So, magaling yung mangyan. May point din sir, ano? Hindi po nila alam, ang pagpulis po ay kailangan must be a college graduate. Ayan, opo. Talaga naman pong marami na rin po ang mga qualifications na hinahanap ng Philippine National Police sa kanilang mga magiging kapulisan dahil nga po inaasahan po sa ating organisasyon ang isang magandang serbisyo. Hindi po basta-basta yung mga kung ano lang po yung ating gustong gawin, ayun po meron po tayong mga kailangang ibigay sa ating mamamayan. At syempre kung tayo po ay eligible at tayo po ay physically fit, tayo po ay nararapat sa profesyong ito. Ayan po. At syempre, dito po muna natin tatapusin ang programang ito, Sir Van. Baka po meron kayong nais pang sabihin o batiin sa ating mga nanonood sa atin. So, hanggang dito lang po ulit. Gusto ko ulit pong pasalamatan ang mga nanonood dito sa Marinduque News at sa mga nanonood na mga katoda. So, maraming salamat sa inyong suporta at sa ating mga kapulisan ulit na mga kasamahan. God bless us all. Ayan, at ako naman po, pinapasalamatan ko po yung mga nanonood po sa atin, sa atin pong mga kasama dyan sa Buwak Municipal Police Station, sa pamumuno po ng aming officer in charge na si Police Captain Dennis R. Mauricio. Maraming salamat po sa inyong suporta. At ganoon din po syempre sa aking mga family, ang Pereda and Mabuti family na lagi-lagi po nakasubaybay sa atin. At syempre, doon po sa pinapabati po ng aking mother talaga. At gusto ko rin pong batiin yung amin pong mga mababait na kapitbahay dyan sa Santa Cruz, Marinduque na talaga naman pong hindi po nakakalimot sa aming pamilya. Magandang araw po sa inyo dyan. At ganoon din po sa ating mga kasama sa barangay na talaga naman pong sumusuporta rin sa mga programa ng kapulisan.
Ayan, at dito nga po nagtatapos yung ating programa. Thank you, sir. At tayo po ay magpapaalam na. Muli po, ako po ang inyong lingkod na si Police Staff Sergeant Melody Empereda, ang Assistant Police Community Relation Officer ng Buwak Municipal Police Station. At abangan niyo po kaming muli every Tuesday of first and third week of the month dito lamang po sa programang Chapa. The service and advocacy of PNP Buwak in action.